Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta na nga ba yung katulong doon sa parents ng amo kong babae? So, ano na siya doon? 3 weeks na siya. And nakausap ko siya kanina kasi wala yung amo kong babae. So walang nakakaintindi ng English sa bahay nila. And nung time na yun, yung alaga ko nandun sa kwarto niya, umakyat dun sa higaan niya sa taas. So doon naglalaro, pinagtatapon niya doon yung mga damit ng bagong katulong. So nakakapag-usap kaming dalawa. So kamusta na nga ba? Binigyan ko kasi siya ng tip nung nakaraan. Sabi ko sa kanya, ngumiti ka lang parate, huwag kang sisimangot. So thanks God, inano niya yun, in-apply niya yun. Hindi ko siya sinabihan ng kung ano-ano about sa amo niyang matanda. Hindi ko siya sinabihan na ganyan ugali niyan, ganyan. Hindi ako nagsabi para kahit papano ba hindi ka matakot or mailang, ganun pa din yung the way ka kumilos. Kaya hindi ko siya sinabihan kung ano, ayan. So pinabayaan ko lang, gusto ko siya yung makadiscover para alam niya. Ang sinabi ko lang sa kanya kasi nagtanong siya kung yung dating katulong ba daw, ayan, nakatapos ng contract na. Sabi ko 8 months lang. So nagulat siya. And then hindi na ako masyado, sabi ko sa kanya, hindi ako makikipag-usap sa iyo kasi baka isipin nila na sinisiraan ko. So sabi ko sa kanya, kanina nakausap ko siya, sabi ko, kamusta ka naman dito? Ano na siya 44, pero ano siya, maliksi, sanay sa hirap ba, ganun. So ano siya dati siyang katulong dito sa Hong Kong. Nag for good lang siya, 6 years siya dito. So siguro ang dati niyang trabaho, mahirap yung pinagdaanan niya doon. Kaya para sa kanya itong bago niyang trabaho is easy lang. Sabi niya sa akin, wala, ang dali lang. Sabi niya ganun. Wala, ang dali lang, kayang-kaya. Sabi niya, sabi ko, nahirapan ka? Sabi niya, hindi, madali lang. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, kamusta pakikitungo nila? Sabi niya, nung bago siya, binigyan daw siya ng ng 200 pagdating niya talaga, 200 Hong Kong dollar. Binigyan siya ng matanda. Tapos pinalinis sa kanya yung kisame. Binigyan uli siya ng another 100. Sabi ko, buti ka pa. Kasi yung dating katulong, hindi ganun yung pakikitungo sa kanya. Hindi siya binibigyan. Yung pagkain niya, hindi ganun. Alam niyo yun, sumasakit na yung tiyan ng dating katulong kasi yung pagkain na binibigay sa kanya, yung tag-ilang araw na. So, sa kanya iba yung pakikitungo, tas okay lang na maglagay siya ng pagkain sa kwarto niya, pwede siyang kumain doon, ayan, okay. Sa akin dito bawal maglagay dito, pero hindi ako napipigilan ng amo ko, mayroon pa din akong pagkain dito, wala siyang magagawa. So pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, basta always ka lang ngumiti kasi ayun yung gusto ng matanda, ayaw niya nang nakasimangot. Yung dati kasing katulong dito, nakausli yung ngipin niya. So, syempre, kung ngingiti siya, kaganon siya parate, sabi ko. Kaya, ginaganyan niya yung bibig niya. So, para sa amo is simangot yun. Sabi kong ganon. Tsaka, sabi niya, oo, ano ko naman. Tsaka, sabi niya sa akin, binubola-bola ko siya. Sabi niya ganon. Yung parang sinasakyan niya ba, yung, alam niyo guys, para makuha niyo yung loob ng amo niyo, anuhin niyo, yung parang, anuhin niyo parati ba, maliban na lang kung simangutera yung amo nyo, pero yung madali lang mauto yung amo ng kapatid ko, ano yan nauuto niya, kaya nga binilhan siya ng scooter, binitbit niya pa uwi ng Pinas, binili ng amo niya, kasi nga sa sobrang yung basta utuin mo lang, nasa mo yan kung paano makuha yung kiliti, basta makuha mo lang yung kiliti ng amo mo, wala nang problema. So sabi ko sa kanya, at least okay. Sabi niya, oo, tas masasarap yung pagkain niya. Oo, nakita ko, bumili yung amo niya ng ng isda, tapos in-steam yun, tapos pinirito. So yun yung ulam namin. 2 kaming nagbabudget nun. Binibili yun ng amo niya, yung tig-isang basket, para lang sa kanya yung isda na yun. Ayan, tapos 2 kami, pag pumupunta ako doon, may isda din ako. So, nilulutuan talaga siya ng matanda. Ayan, tapos na nga siya kasi bakante siya parati, wala siyang trabaho parati. Sabi ko, umupo ka lang. Sabi niya, nakakahiya nga umupo. Dati naman, hindi lang talaga na-appreciate yung dating Indo. Kaya siguro mainit din yung dugo ng matanda sa kanya kasi nga hawak niya parati yung cellphone niya. Tapos tatago siya sa gilid-gilid tas magsi-cellphone. Ito wala, hindi to nagsi-cellphone. Nasa kwarto niya lang nilalapag yung cellphone. Parang ako ba, sa kusina lang nakalapag yung cellphone.
Kapag nandun ako sa kusina, tapos tahimik, ibig sabihin nagsiselfone ako doon, alam yan ng amo ko. Tapos, ayun na, pinabayaan lang siya, tapos pinuntahan kami kanina ng matanda, kasi nga, nandun ako, tapos tinignan niya yung bata nandun sa taas, nakalambitin. Tapos, ayun, sabi niya, ang kulit-kulit mo dyan, bumaba ka na. Sabi niya, ayaw mong bumaba, kay kuhanan kita ng stick, sabi ng matanda. So, yung tawanan lang, yung magaan. Kaya magaan din yung loob ng matanda kasi magaan din. Nakadepende pala guys kung paano mo papakisamahan yung amo mo, kung paano kanila itrato. Ganun pala yun. So, kayo guys, huwag kayong sisimangot kapag bago kayo. Anuhin nyo na magpakitang gilas muna. Anuhin nyo na, kuhanin nyo muna yung kiliti niya. Ako, alam yan ng amo ko kapag galit ako kasi yun lang yung sisimangot ako. Pero pag ibang araw, hindi mo ako makikitang nakasimangot. Magaan yung ko ba? Ayoko rin kasi nang nakasimangot. Hindi, parang yung todo-todo na talaga yung galit ko. Doon mo lang ako makikitang nakasimangot or nakatulala. Kasi ganyan lang ako, yung palang walang expression. Kaya alam yan ng amo ko kapag galit ako kasi hindi ko siya tinitignan. Kasi kapag tinignan ko siya tapos na-provoke ako, baka pumatol ako eh. Buti na lang kamo, yung amo ko, alam niya din pag gagalit ako, sinusuyo niya ako, yung sinusuhulan niya ako ng pagkain ba, ganyan yan siya. So, ayun, ngayong gabi, pag uwi namin, nasa daan, tapos nagulat ako, tinawag ako ng amo ko sa sasakyan. Sabi niya, Jen, pinakita niya sa akin yung picture. Kilala mo to? Babae siya guys. Nakakuha na sila ng katulong. Alam ko katulong nila yon. Ngayon lang niya pinakita sa akin. Siya, feeling ko Ilocano. Nandun sa Ilocano, basta bandang north, Ilocano, Pampanga, ganyan. Basta dun banda Pangasinan. Doon banda Ilocos, Sagada, ganyan, yung mga ganyang lugar, taga doon. Tataya ko yung ko kung hindi. Naano ko yung facial niya. Kapag Ilocano kasi, mapapansin mo, hindi man sa lahat, pero alam ko kapag Bisaya yan, kapag alam ko lang, and then yung the way siya nakaganto yung buhok ng babae, ganyan. Baka isa dito sa subscriber ko ha, makita nyo, nakaganto yung babae, pero straight yung buhok niya, and then, yung background niya is parang dilaw, light na dilaw yung background. Tapos nakaganto yung buhok niya pero straight. Tapos yung face niya is pa ganun, yung medyo pahaba ng konti. Kung akin may pa konti sa kanya, nakaganyan konti. Tapos yung kulay ng buhok niya is black. Tapos yung kulay niya is dark siya sa kayumanggi. 'Di ba kayumanggi brown? Ako medyo light ko konti. Parang kayumanggi na medyo light. Siya medyo dark. Ayan. Hindi ko ma-explain. Basta medyo dark siya ng konti. So, feeling ko bata pa siya. Siguro mga nasa 32 siya. Ganyan. So, yun. Tinanong ko siya, hindi ma'am, bakit? Anong nangyari? Sabi ko ganun sa kanya. What happened? Sabi niya, nothing. Sabi niya ganun. Tapos sinabi niya sa amo kong lalaki na hindi ko daw kilala. Hindi niya kilala, sabi niya. Tapos, ayun. Pero alam ko nasa utak ko na ayun yung kinuha niya dito. So, mukha siyang mabait, mukha siyang tahimik, mukha siyang, hindi katulad ko na palaban yung mukha, mukhang maldita. Ayun, siya, maamo yung mukha niya. Ang nakakatakot lang kapag sa bata ka mapunta. Itong bata yung magiging kalaban mo sa totoo lang. Sa amo mong lalaki, hands up, lahat, wala akong masabi. Maliban lang sa dugyot siya. Sa amo kong babae, silosa. Ayan. Kaya kinuha niya yung hindi ganun kaganda kasi nga silosa siya. So, ang kinuha niya yung lang. Nagulat nga siya kasi sa akin, nakita niyo sa video, malaki yung mukha ko. Ayan, malaki. Ganyan kasi ako noon. Pero sa personal guys, may nakakakita na din naman sa akin ng mga subscriber dyan. Maliit lang yung mukha ko. Yan, parang maliit lang. Maliit lang yung mukha ko sa personal. Ayan, tapos kung medyo maitim ako sa video, pero sa personal, hindi ako maitim. Ayan, so, silosa siya. Kaya kailangan ingat-ingat ka. And wag mo munang, sana makita niya to, wag mo munang disiplinahin yung bata sa una. Kasi matitrigger siya, sisigaw siya. Siya talaga yung magiging kalaban mo, yung bata. Panalangin mo lang na lahat ng tinuro ko is tandaan niya at kung paano niya ako pakisamahan, ganun ka din niya pakisamahan. Kasi kapag hindi, yun yung malaking problema mo. Kasi, grabe siya. Ayan, grabe yung bata. Totoo lang. Kaya,
good luck sa'yo. Sana tatagan mo yung loob mo dito. And sana makahanap ka ng diskarte kung paano makakain. Kasi ako, thankful ako every week na nalagpasan ko yung isang 1 week na buhay pa ako, na hindi ako nagutom. Pero yun nga lang, yung ulam ko parati is gulay, itlog. Kaya hindi ako nawawala ng pigsa kasi marami akong itlog na kinakain. Nililimit ko na 2 egg kada araw. Pero baka kasi araw-araw ko kasi kinakain, kaya buti na lang ininuman ko na siya ng Cephalexin, yung pigsa ko, kaya wala na, thanks God, and sana nga hindi na tumubo uli. Kasi pag tumubo pa to, doon ko na to sa Vietnam check out. Ayan, sana hindi na tumubo. Ayan. And the next is sa una mahirap talaga pakisamahan yung amo kong babae. Nag-a-adjust pa kayo pareho, pero mabait siya sa'yo. Hindi kanya papagalitan, hindi siya sumisigaw, maliban na lang kapag paulit-ulit siyang nagsasabi tas hindi mo naintindihan. And lastly, kapag pumunta ka dito, dapat may notebook ka kasi maglilista ka. Gayahin mo yung ginawa ko para mapadali yung buhay mo. Kasi kapag wala kang lista and nakalimutan mo yung tinuro niya, mapipikon siya, mabilis uminit yung ulo niya. Yun lang yung advice ko. And guys, alam niyo yung mga nag-aantay dyan na magka-employer, pray lang kayo. Huwag kayong mag-rush or magmadali kasi kung para sa inyo, para sa inyo. Kung swertehin kayo, swertehin kayo. Alam niyo wala sa masama na amo yan or sa mabait na katulong. Kapag nag-click silang dalawa, compatible, kahit maldita yan, basta nag-ano yung ugali niyo or nag-ano kayong dalawa, kami, maldita kami pareho ng amo ko, pero kapag galit ako, kalma siya. Kapag medyo alam kong galit siya, kalma ako. Pero mamaya, yung mga kabinet, pinagsisipa ko na yan. So, alam niya na yan. Ang maganda lang dito sa amo ko, kapag galit sila, mabilis lang mawala yung galit nila ba. Nakakalimutan nila agad. Isang araw, okay na. Hindi katulad ko na inaabot pa yan ng 1 linggo. Hindi ko yung makakalimutan. Pero yung amo ko, kapag nagalit, pag sobra talaga, nakakatakot siya. Kasi yung kapatid niya, tapos siya nag-away, grabe, 2 linggo nang nakalipas, hindi pa sila nagpapansinan. Tas yung mukha ng amo ko nakaganto lang parati. Pag pumupunta kami doon sa bahay ng matanda, nung time na yun, yung kapatid niya na babae doon nakatira, yun, hindi sila nagpapansinan. Tas nung una nagdadabog pa yung kapatid niyang babae, maldita pa, hinayaan lang ng amo kong babae. Pero nung mga sumunod na linggo, siya na yung sumusuyo sa amo ko. Yung amo ko ayaw makipag-usap sa kanya. Inabot pa ng ilang linggo bago naging okay uli. Kaya sabi ko sa inyo, or sabi ko sa magiging dito, iwasan mo na magalit yung amo mo sa'yo or mapuno. Kasi yun yung magiging na iba ugali nito pag nagalit. Tahimik lang siya. Sa akin hindi pa yan siya nagalit ng sobrang-sobra talaga. Binabackstab niya lang ako kapag pero yung alam niyo yung paparangkahin niya talaga ako, sisigawan niya ako, hindi niya yung ginawa. So ayun lang guys, thank you for watching and I love you all, bye bye.